Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 163. Lumang Tipan. Ikalawang Samuel Kapitulo 18 versikulo 19 hanggang 33, 2 Samuel 11. Pagkatapos sinabi ni Ahimaaz anak na lalaki ni Zadok, pahintulutan mo akong tumakbo ngayon sa hari dala ang mabuting balita, kung paano siya iniligtas ni Yahweh mula sa kanyang mga kaaway. Sinagot siya ni Job, hindi ka magiging tagapagdala ng balita ngayon, dapat mong gawin ito sa ibang araw. Ngayon hindi ka magdadala ng balita dahil patay ang anak na lalaki ng hari. Pagkatapos sinabi ni Job sa isang kasita, humayo ka, sabihin sa hari kung ano ang iyong nakita. Yumukod ang kasita kay Job at tumakbo. Pagkatapos sinabing muli ni Ahimaaz anak na lalaki ni Zadok kay Job, kahit ano man ang mangyari, pakiusap pahintulutan mo rin akong tumakbo at sundan ang kasita. Sumagot si Job, bakit gusto mong tumakbo, anak ko, nakikitang wala kang gantimpala para sa balita. Ano man ang mangyayari, sabi ni Ahimaaz, tatakbo ako. Kaya sinagot siya ni Job, takbo. Pagkatapos tumakbo si Ahimaaz sa daan ng kapatagan at naunahan ng kasita. Ngayon nakaupo si David sa pagitan ng mga panloob at panlabas ng tarangkahan. Umakyat ang bantay sa bubong ng tarangkahan sa pader at itinaas ang kanyang mata. Habang nakatingin siya, nakakita siya ng isang taong papalapit, mag-isang tumatakbo. Sumigaw ang bantay at sinabihan ng hari. Pagkatapos sinabi ng hari, kung nag-iisa siya, may balita sa kanyang bibig. Dumating ang mananakbo at lumapit sa lansod. Pagkatapos napansin ng bantay ang isa pang taong tumatakbo at tinawag ng bantay ang bantay ng tarangkahan, sinabi niya, tingnan mo, may isa pang lalaking mag-isang tumatakbo. Sinabi ng hari, nagdadala rin siya ng balita. Kaya sinabi ng bantay, sa palagay ko ang pagtakbo ng lalaking nasa harapan ay katulad ng pagtakbo ni Ahimaaz anak na lalaki ni Zadok. Sinabi ng hari, mabuti siyang tao at parating siya na may mabuting balita. Pagkatapos sumigaw si Ahimaaz at sinabi sa hari, mabuti ang lahat. At iniyukod niya ang kanyang sarili sa harapan ng hari na nakadikit ang kanyang mukha sa lupa at sinabing, pagpalain si Yahweh na iyong Diyos, na siyang nagbigay sa mga lalaking nagtaas ng kanilang kamay laban sa aking Panginoong hari. Kaya sumagot ang hari, nasa mabuting kalagayan ba ang binatang si Absalom? Sumagot si Ahimaaz, nang pinadala ako ni Job, ang lingkod ng hari, sa iyo. Hari, nakita ko ang isang malaking kabalisahan, pero hindi ko alam kung ano ito. Pagkatapos sinabi ng hari, lumihis at tumayo rito. Kaya lumihis si Ahimaaz, at nanatiling nakatayo. Pagkatapos kaagad namang dumating ang kasita at sinabing, may mabuting balita para sa aking Panginoong hari, dahil ipinaghiganti ka ni Yahweh sa araw na ito mula sa lahat ng nag-alsa laban sa iyo. Pagkatapos sinabi ng hari sa kasita, nasa mabuting kalagayan ba ang binatang si Absalom? Sumagot ang kasita, ang mga kaaway ng aking Panginoong hari at ang lahat ng nag-alsa laban sa iyo, ay dapat matulad pinsala na nangyari sa binatang iyon. Pagkatapos kinabahan ng matindi ang hari at umakyat siya sa silid sa itaas ng tarangkahan at umiyak. Habang lumalakad nagdalamhati siya, Absalom anak anak kong si Absalom. Ako na lang sana ang namatay sa halip na ikaw, Absalom, anak ko. Sinabihan si Job, tingnan mo, humagulgol ang hari at nagluksa para kay Absalom. Kaya ang tagumpay ng araw na iyon ay naging pagluluksa sa lahat ng hukbo, dahil narinig ito ng hukbo nang sinabi ng araw na iyon, nagluksa ang hari para sa kanyang anak na lalaki. Kinailangang patagang maglakad ng tahimik ang mga sundalo sa lungsod ng araw na iyon, katulad ng mga taong nahihiyang tumatakbo palayo mula sa labanan. Tinakpan ng hari ang kanyang mukha at umiyak sa isang malakas na tinig, anak kong Absalom, Absalom, anak ko. Pagkatapos pumasok sa loob ng bahay ang hari si Job at sinabi sa kanya, pinahiya mo ang mga mukha ng lahat ng iyong mga sundalo sa araw na ito, na nagligtas ng iyong buhay sa araw na ito, at ang buhay ng iyong mga anak na lalaki at ng iyong mga anak na babae, at ang buhay ng iyong mga asawa, at ang buhay ng iyong mga asawang alipin.
Dahil minahal mo galit sa iyo, at galit ka sa mga nagmamahal sa iyo. Dahil sa araw na ito ipinakita mo na ang mga pinuno at mga sundalo ay baliwala sa iyo. Naniniwala ako sa araw na ito kung nabuhay si Absalom, at tayong lahat ay namatay, iyon siguro ang makapagpapasaya sa iyo. Kaya ngayon tumayo ka at lumabas, magsalita ng mabuti sa iyong mga sundalo, dahil ipinapangako ko kay Yahweh, kapag hindi ka pumunta, wala ni isang taong mananatili sa iyo mamayang gabi. Iyon ay magiging masama para sa iyo kaysa sa lahat ng kapahamakang nangyari sa iyo mula ng iyong kabataan hanggang ngayon. Kaya tumayo ang hari at umupo sa tarangkahan ng lungsod, at sinabi ito sa lahat ng kalalakihan, tingnan, nakaupo ang hari sa tarangkahan. Kaya pumunta ang lahat ng mga tao sa harap ng hari. Samantala, sa Israel, tumakas ang bawat tao sa kanyang tahanan. Nagtatalo ang lahat ng mga tao sa lahat ng lipi sa buong Israel sinasabing, iniligtas tayo ng hari mula sa kamay ng ating mga kaaway. Iniligtas niya tayo mula sa kamay ng mga Filisteo at ngayon naubusan siya ng lungsod mula kay Absalom. At si Absalom, na ating hinirang para sa atin, ay namatay sa labanan. Kaya bakit hindi natin pag-usapan ang pagbabalik muli ng hari? Nagpadala si Haring David kay Zadok at kay Abiathar ng mga pari na sinasabing, kausapin ang mga pinuno ng Juda sabihin na, bakit huli kayo sa pagpapabalik sa hari sa kanyang palasyo, yamang ang usapin sa buong Israel pinapaboran ang hari, para dalhin siya pabalik sa kanyang palasyo. Kayo ang aking mga kapatid na lalaki, aking laman at buto. Bakit kayo ang huling magdadala sa hari pabalik? At sabihin kay Amasa, hindi ba ikaw ang aking laman at aking buto? Gagawin sa akin ng Diyos, ng higit pa, kapag hindi ikaw ang kapitan ng aking hukbo mula ngayon sa lugar ni Job. At nakuha niya ang mga puso ng lahat ng tao sa Juda, na parang sila ay puso ng isang tao, nang sa gayon nagpadala sila sa hari sinasabing, bumalik ka, ikaw at lahat ng iyong kalalakihan. Kaya bumalik ang hari at dumating sa Jordan. At dumating ang kalalakihan ng Juda sa Gilgal para makipagkita sa hari, para samahan ang hari sa Jordan. Si Simei anak na lalaki ni Gera, ang lahi ni Benjamin, na nagmula sa Baurim, ay nagmadaling bumaba kasama ng kalalakihan ng Juda para makipagkita kay Haring David. Mayroong 1,000 kalalakihan mula kay Benjamin na kasama niya, at si Ziba ang lingkod ni Saul, at kanyang 15 anak na lalaki at 20 lingkod na kasama niya. Tumawid sila sa Jordan sa harap ng hari. Tumawid sila para dalhin ang pamilya ng hari at para gawin ang anumang inisip niyang mabuti. Yumuko si Simei anak na lalaki ni Gera sa hari bago pa lang niya simulang tawirin ang Jordan. Sinabi ni Simei sa hari, huwag, aking Panginoon, na hanapin ang pagkakasala at isaisip kung ano ang katigasan ng ulo na ginawa ng iyong lingkod ng araw na umalis sa Jerusalem ang aking Panginoon, ang hari. Pakiusap, naway hindi isa puso ito ng hari. Dahil alam ng iyong lingkod na ako ay nagkasala. Tingnan mo, kaya pumunta ako sa araw na ito bilang una mula sa lahat ng pamilya ni Jose para pumunta pababa para makipagkita sa aking Panginoong hari. Pero sumagot si Abasai anak na lalaki ni Zeruias at sinabing, hindi ba kailangang malagay sa kamatayan si Simei dahil dito, dahil nilapastangan niya ang hinirang ni Yahweh? Pagkatapos sinabi ni David, ano ba ang dapat kong gawin sa inyo, kayo na mga anak na lalaki ni Zeruias, na kayo ay maging kaaway ko sa araw na ito? Maaari bang malagay ng sinumang lalaki sa kamatayan sa araw na ito sa Israel? Dahil hindi ko alam na sa araw na ito ako ang hari ng Israel. Kaya sinabi ng hari kay Simei, hindi ka mamamatay. Kaya nangako ang hari sa kanya ng isang sumpa. Pagkatapos bumaba si Mephibosheth anak na lalaki ni Saul para makipagkita sa hari. Hindi niya sinuutan ang kanyang mga paa, o pinutulan ang kanyang balbas, o nilaban ang kanyang mga damit simula ng araw na umalis ang hari hanggang sa araw na dumating siya ng bahay ng mapayapa. At nang dumating siya mula Jerusalem para makipagkita sa hari, sinabi ng hari sa kanya, bakit hindi ka sumabay sa akin, Mephibosheth? Sumagot siya, aking Panginoong Hari, nilinlang ako ng aking lingkod, dahil sinabi ko,
uupo ako sa isang asno para maaari kong sakyan iyon at sumabay sa hari, dahil ang iyong lingkod ay lumpo. Siniraan ako ng aking lingkod na si Ziba, ang iyong lingkod, sa aking Panginoong Hari. Pero ang aking Panginoong Hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos. Sa gayon, gawin ang anumang mabuti sa iyong paningin. Dahil ang lahat ng sambahayan ng aking ama ay mga patay na tao sa harapan ng aking Panginoong Hari, pero ginawa mo ang iyong lingkod kasama mong kumakain sa iyong mesa. Anong karapatan meron ako para umiyak pa rin ako sa hari? Pagkatapos sinabi sa kanya ng hari, bakit nagpapaliwanag pa? Napagpasyahan ko na ikaw at si Ziba ang maghahati sa mga lupain. Kaya sumagot si Mephibosheth sa hari, oo, hayaan na makuha niya ang lahat ng ito, yamang dumating ng ligtas ang aking Panginoong Hari sa kanyang sariling tahanan. Pagkatapos bumaba si Barzillai ang lahi ng Galaad mula Raj-Elim para tumawid sa Jordan kasama ng hari, at sinamahan niya ang hari sa Jordan. Ngayon si Barzillai ay isang napakatandang lalaki, 80 taong gulang. Pinagkalooban niya ang hari ng pangangailangan habang nanatili siya sa Mahanaim, dahil siya ay isang napakayamang tao. Sinabi ng hari kay Barzillai, pumunta ka sa akin, at ako ang magbibigay para sa iyo ng matitirahan kasama ko sa Jerusalem. Sumagot si Barzillai sa hari, ilang mga araw na lang ang natitira sa mga taon ng aking buhay, dapat umakyat ako kasama ng hari sa Jerusalem. Ako ay 80 taong gulang. Malalaman ko pa ba ang kaibahan sa pagitan ng mabuti at masama? Malalasahan pa ba ng iyong lingkod ang aking kakainin o anuman iinumin ko? Makakarinig pa ba ako ng ibang boses ng kumakantang kalalakihan at kumakantang kababaihan? Bakit pa kailangan ng iyong lingkod na maging isang pasanin ng aking Panginoong Hari? Nanaisin na lang ng iyong lingkod na pumunta sa Jordan kasama ng hari. Bakit pa kailangan bayaran ako ng hari ng isang gantimpala? Pakiusap hayaan ang iyong lingkod na bumalik sa tahanan, nang sa gayon ako ay mamatay sa aking sariling lungsod sa libingan ng aking ama at aking ina. Pero tingnan mo, narito ang aking lingkod na si Kamam. Hayaan siyang tumawid kasama ang aking Panginoong Hari, at gawin sa kanya anuman sa tingin mo ay mabuti. Sumagot ang hari, aalis si Kamam kasama ko, at gagawin ko para sa kanya anuman sa tingin mo ay mabuti, at anuman ang nanaisin mo mula sa akin, gagawin ko iyon para sa iyo. Pagkatapos tumawid ang lahat ng mga tao sa Jordan, at tumawid ang hari, at hinalikan ng hari si Barzillai at pinagpala siya. Pagkatapos bumalik si Barzillai sa kanyang sariling tahanan. Kaya tumawid ang hari patungong Gilgal, at tumawid kasama niya si Kamam. Lahat ng hukbo ng Juda ay dinala ang hari, at kalahati rin ng hukbo ng Israel. Sa madaling panahon lahat kalalakihan ng Israel ay nag-umpisang pumunta sa hari at sinabi sa hari, bakit ang mga kapatid naming lalaki, ang kalalakihan ng Juda, ninakaw kayo palayo at dinala ang hari at kanyang pamilya sa Jordan, at lahat ng kalalakihan ni David kasama niya. Kaya sumagot ang kalalakihan ng Israel, ito ay dahil mas malapit na kamag-anak ang hari sa amin. Kung kaya bakit kayo magagalit tungkol dito? Kinain ba namin ang anumang bagay na kailangan bayaran ng hari? Binigyan ba niya kami ng anumang mga regalo? Sumagot ang kalalakihan ng Israel sa kalalakihan ng Juda, mayroon kaming 10 liping kamag-anak ng hari, kaya mas may karapatan kami kay David kaysa sa inyo. Kung kaya bakit ninyo kami nilinlang? Hindi ba ang aming mungkahi na ibalik ang aming hari ang unang pinakinggan? Pero ang mga salita ng kalalakihan ng Juda ay naging mas marahas kaysa sa mga salita ng kalalakihan ng Israel. Bagong Tipan. Acts 44 minuto pasado alas 7:60, Acts 8:1-3. Ang ating mga ninuno ay mayroong tabernakulo ng patoto sa ilang, tulad ng iniutos ng Diyos noong siya ay nagsalita kay Moises, na kailangan niyang gawin ito na kagaya ng anyo na nakita niya. Ito ay ang tolda ng ating mga ninuno, nang sila ay tumalikod ay dinala sa lupain kasama ni Josue. Ito ay nangyari nang sila ay pumasok sa mga pag-aari ng mga bansang itinaboy ng Diyos sa harapan ng ating mga ninuno. Ito ay katulad nito hanggang sa mga araw ni David.
na nakatanggap ng biyaya sa paningin ng Diyos, hiniling niyang makahanap ng lugar na pananahanan para sa Diyos ni Jacob. Ngunit nagtayo si Solomon ng bahay ng Diyos, gayunpaman, ang kataas-taasan ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, kagaya ito ng sinasabi ng propeta, "Ang langit ang aking trono at ang lupa ang tangtungan para sa aking mga paa. Anong uri ng bahay ang maaari ninyong itayo sa akin? Sabi ng Panginoon, o saan ang lugar para sa aking kapahingahan? Hindi ba't ang aking kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? Kayong mga tao, na mapagmatigas at hindi tuli sa puso at mga tainga, lagi ninyong nilalabanan ang banal na espiritu, ginawa ninyo ang kagaya ng ginawa ng inyong mga ninuno. Sino sa mga propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga naunang propeta na nagpahayag sa pagdating ng matuwid, at kayo rin ngayon ang mga nagkanulo at mga pumatay sa kanya. Kayong mga tao na tumanggap ng kautusan na itinatag ng mga anghel, ngunit hindi ninyo ito iningatan. Ngayon, nang marinig ng mga kasapi ng konseho ang mga bagay na ito, nasugatan sila sa kanilang mga puso, at ang kanilang mga ngipin ay nagngalit kay Esteban. Ngunit siya na puspos ng banal na espiritu ay kusang tumingala sa langit at kanyang nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, at nakita niya si Jesus na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. Sinabi ni Esteban, "Tingnan ninyo, nakita ko na binuksan ang kalangitan, at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanang kamay ng Diyos." Ngunit ang mga kasapi ng konseho ay sumigaw ng may malakas na boses, at tinakpan ang kanilang mga tainga, at sinunggaban siya. Itinapon siya nila sa labas ng lungsod at siya ay binato, at inilatag ng mga saksi ang kanilang balabal sa paanan ng binatang ang pangalan ay sa ulo. Habang binabato nila si Esteban, patuloy siyang tumatawag sa Panginoon at sinasabing, "Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhad siya at tumawag ng may malakas na boses, "Panginoon, huwag mong ipataw ang kasalanang ito laban sa kanila." Nang matapos niyang sabihin ito, siya ay nakatulog. Si Solo ay may kinalaman sa kanyang pagkamitay. Kaya nagsimula sa araw na iyon ang malaking pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem, at ang lahat ng mga mananampalataya ay nagsikalat sa lahat ng rehiyon ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Mga lalaking may takot sa Diyos ang naglibing kay Esteban at nagkaroon ng matinding pagdadalamhati para sa kanya. Ngunit pininsala ng matindi ni Solo ang iglesia, pumupunta siya sa bawat bahay upang kaladkarin ang mga lalaki at babae at inilagay sila sa kulungan. Mga awit, Psalm 73 is the 1-14. Ama sa langit, habang kami ay nagbabalik tanaw sa mga pagsubok at paghihirap na naranasan nina David at Esteban, kami ay napapaalala ng lakas na matatagpuan sa matatag na pananampalataya sa gitna ng pagdurusa. Tulad ng pagdadalamhati ni David sa pagkawala kay Absalom, tulungan mo kaming harapin ang aming sariling dalamhati at pagkawala na may pusong nakatali sa iyong pag-ibig. Sa harap ng pag-uusig, naway kami, tulad ni Esteban, ay manatiling matatag sa aming pagpapatutuo para sa iyo, na nagtitiwala sa iyong katarungan kahit na ang mundo ay tila hindi makatarungan. Kinikilala namin ang aming mga pakikibaka, tulad ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 73, ngunit pinatutunayan namin na ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Panatilihin mo ang aming mga puso na matatag sa iyong katotohanan, Panginoon. Amen.